Simula bata pa lamang ako ay mahirap na talaga kami. Nakita ko sa bitak-bitak na bintana, tiningnan ko ang aking mga magulang na nakayuko sa ilalim ng nagliliyab na araw. Ang kanilang mga likod ay nakabaluktot sa pagod na parang dalawang punong pinatuyo ng tagtuyot. Nagbubungkal sila ng lupa sa maliit naming bakuran, pinipilit magtanim ng kung ano-anong gulay na pwede naming ipantawid ng gutom. Wala talagang silbi ang mga yan. Sumingit ang boses ni Aling Poleng mula sa kabilang bakod. Ang bibig niya'y parang butas ng imburnal na umaalingasaw sa dumi. Hanggang ngayon, patay gutom pa rin. Hindi man lang nakapag-aral. Kawawa naman ang anak. Pinanganak sa kahirapan. Hayaan mo na, Aling Poleng. Hirit ni Mang Kanor. Ang tawa niya'y parang plaka na umuungol sa putik. Mana-mana lang yan. Hampas lupa pa rin. Kumuyom ang aking mga kamao, ang init ng araw ay tila nagpupulupot sa aking leeg. Mas masakit pa sa mga salitang tumatago sa aking balat. Nilingon ko ang aking ina, si Nanay Nora, at ang aking ama, si Tatay Nestor. Wala silang imik at nagpapatuloy sa pagbubungkal. Ang kanilang mga muka ay tila inukit sa bato, sanay na sa mga panunuligsa. Ngunit nakita ko ang bahagyang pag-urong ng balikat ng aking ina, ang paghigpit ng hawak ng aking ama sa pala. Alam kong nasasaktan sila. Sa loob ng aking dibdib may nag-aalab, isang pangako. Hindi ko hahayaang manatili sila sa ganitong buhay. Hindi ko hahayaang marinig pa nila ang mga salitang yon. Isang araw babalik ako, at ang mga dila nilang matatalim ay lalamunin ng kanilang inggit. Lumipas ang mga taon, bawat patak ng pawis na aking inilabas sa pag-aaral, bawat gabi na pinagpuyatan ko, ay may isang layunin. Makakaalis. Makalaya sa gapos ng kahirapan. Makalaya sa mga mapanghusgang mga mata. Dumating ang araw na hinihintay ko isang kontrata sa ibang bansa, isang pagkakataong hindi ko palalampasin. Anak, sigurado ka ba? Ang boses ni nanay nanginginig habang hinahaplos ang aking buhok. Ang kanyang mga matay namumutla, tila ba umuulan sa loob ng kanyang kaluluwa. Opo, Nay, sagot ko. Pilit na pinapatatag ang boses. Para sa atin to. Para hindi na po kayo maghirap. Pero malayo ka sa amin, anak. Bulong ni tatay, ang kanyang kamay ay nakahawak sa aking balikat. Ang bigat nito ay tila nagdadala ng lahat ng kanyang pangamba. Babalik naman po ako, tay. Tiniyak ko ang aking mga mata ay nakatingin sa kanilang mga mata. At sa pagbabalik ko po, hindi na po tayo maghihirap. Pangako ko po sa inyo yan, tay. Pinaniwalaan nila ako, pinaniwalaan ko ang aking sarili. Sa bawat padala, nakita ko ang pag-asa. Tatlong taon akong nagtrabaho, nagtiis sa lamig, sa pagod, sa lungkot, sa bawat sentimo. Pinaghihirapan ko. Bawat oras inilalaan ko para sa kanila. Hindi ko man lang binawasan para sa sarili ko. Ang tanging larawan sa aking wallet ay ang kanilang mga ngiti. Ang ngiting pinapangarap kong makita ng walang bahid ng pagod. Ngayon narito ako sa wakas, pabalik sa Pilipinas. Ang aking garahe ay puno ng mga pasalubong at ang aking puso ay puno ng kaba at pananabik. Hindi ko sinabi sa kanila na uuwi ako. Isang sorpresa. Isang grandeng sorpresa. Jared, sigurado ka bang nakuha mo ang lahat ng detalye? Tanong ko sa aking kaibigan sa telepono. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig sa sobrang excitement. Oo naman, James. Ayos na ang lahat. Sagot ni Jared, ang tawa niya ay punong-puno ng sigla. Naka-reserve na ang table sa Casa de Oro. Sinabi ko na lang na may promo, kaya sila ang napiling manalo ng libreng dinner para sa dalawa. Magaling, sabi ko. Ang isang ngisi ay gumuhit sa aking labi. Huwag kang papalpak ha. Kailangan kong perpekto to. Relax ka lang pare, wika ni Jared. Ako ba? Sige, pupuntahan ko na sila. Ang sabi ko, susunduin ko sila para hindi na sila maligaw. Binaba ko ang telepono, tumayo ako sa harapan ng salamin. Sinuri ang aking uniforme. Isang puting polo, itim na kurbata, itim na pantalon. Mukha akong isang ganap na waiter. Nagsimula ng kumalabog ang aking puso. Ito na ang sandali.
Pinosisyon ko ang aking sarili malapit sa entrance, ang aking puso ay tumalon sa aking dibdib. Ang bawat pagtunog ng pinto, ang bawat anino na dumadaan ay nagpapabilis ng aking hininga. Hanggang sa nakita ko na sila. Si nanay, nakasuot ng luma niyang bestida na may bordang bulaklak, ang buhok niya'y maayos na nakapusod. Si tatay naman, nakasuot ng paborito niyang polo na may checkered pattern. Ang kanyang mukha ay may bahagyang ngiti. Nakakapit si nanay sa braso ni tatay. Ang kanilang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng isang marangyang restaurant. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Wow! Narinig kong bulong ni nanay. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nakakita ng bagong laruan. Ang ganda naman dito, Nora. Wika ni tatay. Ang kanyang mga matay nagniningning. Lumapit sa kanila si Jared at nakangiti. Tara na po, Aling Nora, Mang Nestor. Dito po ang table nyo. Sinundan nila si Jared, ang kanilang mga hakbang ay magaan. Naglakad sila patungo sa aking direksyon at ako, nakatayo roon, nakasuot ng uniforme, ay pilit na pinipigilan ng aking sarili na tumakbo at yakapin sila. Magandang gabi po, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang binago, mas malalim. Welcome po sa Casa de Oro. Ako po ang magseserve sa inyo ngayong gabi. Tiningnan nila ako, ang kanilang mga matay, walang pagkilala. Isang maliit na kurot ng sakit ang naramdaman ko. Ngunit kasabay noon ay ang tuwa na nagtagumpay ako sa pagpapanggap. Salamat, iho, sabi ni nanay, ang kanyang ngiti ay malapad. Ang ganda pala dito, no? Opo, Aling Nora, sagot ko, yumuko ng bahagya. Ano po ang gusto niyong orderin? Hawak nila ang menu, ang kanilang mga matay lumibot sa bawat pahina. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni tatay. Ang kanyang daliri dahan-dahang sumusunod sa mga salita, nagbabasa ng presyo. Ang mahal naman pala ng mga pagkain dito, iho, bulong ni nanay. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Sigurado ka bang libre dito? Opo, Aling Nora, Mang Nestor, tiniyak ko. Lahat po ng nasa menu, libre po para sa inyo ngayong gabi. Nagkatinginan sila, ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Pagkatapos isang ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Kung ganoon, sabi ni tatay, ang kanyang boses ay may bahid ng pananabik. Gusto ko sanang tikman ng steak. Yung may kasamang dinurog na patatas. Hindi pa ako nakakatikim ng ganun. Nakikita ko lang sa ibang tao. Ako naman, wika ni nanay. Gusto ko yung isdang kulay orange. Yung may gulay-gulay ba? Yung salad ba yun? Opo, masusunod po, sabi ko. Ang aking puso ay umaapaw sa tuwa. Sa wakas, makakakain sila ng masarap na pagkain. Habang hinihintay nila ang kanilang order, nakita ko ang kanilang mga muka na puno ng kagalakan. Nagkuwekwentuhan sila, nagtatawanan. Ang kanilang mga boses ay maligaya. Narinig kong nagkwento si tatay tungkol sa isang pelikula na napanood niya noon. At si nanay naman ay nagkwento tungkol sa kapitbahay na nag-away. Ang mga simpleng kwentuhan na ito ay naging musika sa aking pandinig. Inihain ko sa kanilang mga pagkain. Ang kanilang mga matay ng laki sa ganda ng presentasyon. Ang ganda naman, bulong ni nanay, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang tinidor. Tikman niyo po, sabi ko. Ang aking boses ay halos bumigay. Kinain nila ang pagkain dahan-dahan, tila bawat subo ay isang kayamanan. Ang kanilang mga muka ay nagliliwanag at kitang-kita ko yon. Nakita ko din ang kanilang mga luha sa gilid ng mga mata habang kinakain niya ang salmon. Ang sarap! Salamat, iho, ah! Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti lang ako at sa sandaling ito mas mahalaga pa sa lahat ng perang pinaghirapan ko. Matapos nilang kumain, lumapit ako sa kanilang mesa. Okay na po ba ang lahat? Tanong ko. Opo, opo, iho, sabi ni tatay. Sobrang busog kami. Salamat talaga. May gusto lang po akong ipakita sa inyo, sabi ko. Ang aking puso ay kumakabog, dahan-dahan kong inalis ang aking maskara at ang aking kurbata. Naningkit ang mga mata ni nanay, pagkatapos ay nanlaki. James? Anak? Ang boses ni tatay halos hindi marinig. Opo, nanay tatay,
Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi ko na rin napigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Tumayo si nanay, ang kanyang upuan ay kumakalampag. Anak! Sumigaw siya, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Tumakbo siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ang amoy niya, ang amoy ng bahay namin, ang amoy ng pagmamahal ay bumalot sa akin. Niyakap niya ako ng sobrang higpit, tila ayaw niya na akong pakawalan. Anak ko, bulong niya, ang kanyang mga luha ay basa sa aking balikat. Niyakap din ako ni tatay, ang kanyang yakap ay matatag at puno ng pagmamahal. Umuwi ka na pala? Bakit hindi mo naman sinabi? Gusto ko pong sorpresahin kayo, sabi ko. Ang aking boses ay basag. Gusto ko pong makita kayong masaya. Niyakap nila ako ng matagal. Ang mga tao sa restaurant ay nagsimulang magtinginan sa amin. Ngunit wala akong pakialam. Ang mahalaga ay narito ako kasama sila. Tara na po, sabi ko. Umuwi na po tayo, Nay, Tay. Habang naglalakad kami pa uwi, nakakapit sila sa akin. Tila ayaw nang bumitaw. Ang bawat akbang ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit nang makarating kami sa aming bahay, ang ngiti sa aking labi ay unti-unting nawala. Ang bahay namin, ang amoy ng alikabok at prinitong isda, ang bitak-bitak na bintana, ang lumang bakuran, walang nagbago. Walang ni anino ng marangyang buhay na pinangarap ko para sa kanila. James, anak, halika na sa loob, sabi ni nanay. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Pumasok ako, ang aking mga mata ay lumibot sa bawat sulok. Ang lumang dingding, ang sirang upuan, ang maliit na mesa. Ang lahat ay pareho. Ang aking dibdib ay nagsimulang kumirot. Nay, tay, sabi ko, ang aking boses ay malamig. Bakit? Bakit walang nagbago dito? Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala. Anong ibig mong sabihin, anak? Tanong ni tatay. Ang kanyang nooy kunot. Ang pinapadala kong pera. Sabi ko, ang aking boses ay tumataas. Nasaan na? Bakit po ganito pa rin ang bahay natin? Bakit ganoon pa rin ang buhay natin? James, anak, hayaan mong ipaliwanag namin. Sabi ni nanay, ang kanyang boses ay nanginginig. Ipinadala ko yun sa inyo. Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang aking galit. Para hindi na kayo maghirap. Para hindi na kayo tawaging patay gutom. Bakit hindi nyo man lang ginamit? Bakit nagtiis pa rin kayo sa ganitong buhay? Ang mga luha ko ay umagos muli. Ngunit ngayon ay luha ng galit at pagkabigo. Pinaghihirapan ko yon, bawat sentimo, bawat patak ng pawis, para lang maging maayos ang buhay nyo. Tapos ganito, walang nagbago. Anak, kumalma ka lang, sabi ni tatay. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Paano ako kakalma? 3 taon. 3 taon akong nagtiis doon. Nagtrabaho ako ng husto para lang makita to na wala kayong ginawa sa perang ipinapadala ko. At saan naman napunta? Naglakad si nanay patungo sa ilalim ng kanilang kama at kinuha ang isang malaking kahon. Ang kahon ay luma na, may bahid ng alikabok at tila ba matagal nang nakatago. Para sa iyo to, anak, sabi ni nanay. Inabot niya sa akin ang kahon. Tiningnan ko ang kahon. Ang aking mga mata ay puno pa rin ng galit. Ano yan? Buksan mo, anak, sabi ni tatay. Ang kanyang boses ay malumanay. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Ang aking mga mata ay nanlaki. Sa loob ng kahon, nakita ko ang tumpok ng pera. Mga selyadong sobre. Bawat isa ay may nakasulat na petsa. Ang lahat ng perang ipinapadala ko. Walang bawas. Hindi nyo man lang ginastos? Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Pinaghirapan mo yan, anak, sabi ni nanay. Ang kanyang boses ay nanginginig. Para sa iyo yan. Para sa kinabukasan mo. Pero, hindi ko natapos ang aking sasabihin. Hindi namin ginastos. Dahil gusto naming siguraduhin na mayroon kang magagamit pagbalik mo. Para makapagsimula ka. Para hindi ka na ulit umalis. Sabi naman ni tatay. Ang aking mga mata ay nagsimulang lumabo muli. Ngunit ngayon ay luha ng pagkaunawa.
Ang lahat ng galit ko ay unti-unting nawala, napalitan ng isang malalim na sakit sa aking dibdib. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko ang sakripisyo nila. Naiintindihan ko ang kanilang pagmamahal. Hindi nyo man lang po inisip ang sarili nyo? Bulong ko, ang aking boses ay basag. Ang kaligayahan mo anak, ang kaligayahan namin. Sabi ni nanay, ang kanyang kamay ay hinawakan ng aking pisngi. At sapat na sa amin na nakita ka naming bumalik, ligtas at malakas. Napaupo ako sa sahig. Ang kahon ng pera ay nakakalat sa aking paanan. Niyakap ko ang aking mga magulang at umiyak ako ng umiyak. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nasabi ko kanina. Sabi ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Wala yun anak. Boses ni tatay, hinaplos ang aking likod. Naiintindihan namin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pera o sa marangyang buhay. Ito ay tungkol sa sakripisyo, sa walang katapusang pag-aalala, at sa kagustuhang makita ang kanilang anak na masaya. Mula noon nagbago ang lahat, hindi na talaga ako umalis. Ginawa kong puhunan ang perang pinaghirapan ko at ang perang pinaghirapan nila para magtayo ng isang maliit na karinderya. Ang pangalan nito, Karinderya ni James, Aling Nora at Mang Nestor. Ang karinderya ay lumago, ang amoy ng masarap na lutuin ay pumuno sa aming kalye. Si nanay ang nagluluto, si tatay naman ang tumutulong sa paghahanda at ako naman ang namamahala. Ang aming bahay ay naayos ngunit hindi naman marangya, pero komportable at puno ng pagmamahal. Isang araw habang naghahain ako ng pagkain, nakita ko si Aling Poleng at si Mang Kanor na dumaan sa tapat ng aming karinderya. Ang kanilang mga matay ng laki, ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Ang ganda na pala ng karinderya niyo, James. Sabi ni Aling Poleng, ang kanyang boses ay may bahay ng inggit. Oo nga, James. Hirit ni Mang Kanor. Ang kanyang taway hindi na kasing lakas ng dati. Ang dami mong customer ah. Ngumiti lang ako, hindi ko na kailangan ng anumang salita. Sapat na ang aming kaligayahan. Sa gabi, pagkatapos magsara, umuupo kami sa aming maliit na balkonahe. Ang simoy ng hangin ay sariwa at ang mga bituin ay nagniningning. Hindi ko akalain anak, sabi ni nanay, na darating ang araw na ganito tayo kasaya. Maraming salamat po sa inyo, nay, tay. Salamat po sa pagmamahal nyo. Salamat sa hindi nyo pagbabago. Sabi ko, hinawakan ko ang kanilang mga kamay. Ang kanilang mga mata ay kuminang sa dilim. Ang kanilang mga ngiti ay payapa. Sa sandaling yon, alam kong nahanap ko na ang tunay na marangyang buhay. Hindi ito sa ibang bansa. Hindi ito sa mga mamahaling bagay. Ito ay sa piling ng aking mga magulang, sa aming simpleng bahay, at sa pagmamahal na bumabalot sa aming pamilya. Ang mga magulang, sa huli, ay walang ibang hinangad kundi ang maging maganda ang buhay ng kanilang anak, kahit na hindi nila maranasan ang isang marangyang buhay. At ako, ang anak, ay natuto. Natuto akong bahalagahan ang pagmamahal na walang kapantay. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para marami pa po kayong kwentong mapakinggan sa aking channel. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.